na rin ni Coach Trevor. Oo, grabe. Ang ganda ng sagutan, drop pa lang, no? Doon pa lang sana eh. Di ba nung binagit yung Khalid, nabad din agad yung... Nagpaalagan yung dalawang coach eh. Pero hindi natin narinig. Nakita lang natin. Oo. Magsisimula na ang unang laro ng best of 3 na ito. Ang labanan ay para sa upper bracket slot ng Aurora Gaming. At pipigilan sila ng Team Falcons in the hopes of the Sonics na pumupuso din sa mga Falcons ngayon. Oo, makikita ulit natin na magkakatapatan sa XP lane. Yung Pakito at saka Esmeralda. At yung, oo nga pala, Flap Kito nga pala to. So gagamitin ni Edward mismo sa merong Pakito skin. Oo, yung M5. Oo. M5 Flap skin. Sabi ni Flap, bawal yan boss, akin yan. Ang lungkot nga nung nagkaroon ng M5 flap skin hindi na meta si Pakito. So hindi na natin medyo nakita yung finals MVP skin. Pero mukhang magkakaroon ng sakitan dito around the Lethal Wanderer. Biruin mo, unang mini objective pa lang yan. Ganito ng itsura. Oo, parang akala mo nagkakaroon ng Lethal Wanderer dance. Pero nakuha yan ng Aurora. Ganun ka-importante. Lahat ng mga pagpitik din na skill. Pero may delay natin. May mga cable. Makakalipad dito si Yue. Kaya makakatakas pa rin. Nice guiding wind mula dito kay Rene J. At mukhang Healman activated para dito sa game number 1. Kalmado na muli ang Land of Dawn. Wala munang sakitan. Farman muna. Yeah. Saka maganda yung dinaanan, honestly, ni Rene J. Tsaka ni Yue. Usually yung mga pader, nakakatakot puntaan yan. Pero kapag may hawak ang Matilda, masarap dumikit sa pader. Kasi kapag nag-wall spam na si Kyle TZ, mag-guiding wind lang siya para makapunta sa kabilang side ng pader na hindi ka makakareact kung panig ka kasi kailangan mo ng at least 4 na hanggang 5 cable para lang makapag-U-turn. Oh, at mukhang nililis na nga rin dito si Kyle TZ mula dito kay Master Ogun. Pero nasilip natin kanina sa Infinix in-game equipment natin na ang first item pala dito ni Yue hindi nagsapatos. Kumuha lamang siya ng elegant gem kaya nabuhay din siya doon. Oh, para tuloy-tuloy lang. Ito may energy eruption. Magkakaroon ng shield. Medyo na-utog yung kanya flicker out. Pero buhay pa rin si Flap TZ sa may diretsyo region. Pero 3 players to ng Aurora. Poke lang muna para ito kay Rene J. Si View nakaabang. Nilabas na nga niya yung ibis niya doon para magbabantay. Flap TZ nag-aantay na mag-level 4. Oo, hinihil back na rin siya dito ni Ogwen mula sa Surge of Life. Pero grabe na nga yung mga nangyayari doon sa likod. Si Edward, nakadalawang sapak na. Half HP para sa Turtle. Pero yung zoning mula dito sa Dominor's Descent ay napakasakit. At kita na natin dito si Demon Kite magda-dash out. Nasakyan na dito yung guiding wind. Si Kyle TZ malayo. But si Flap TZ halos wala ng buhay. Dinedelay lang talaga nila. Na-reset na agad dito yung Turtle sa may flicker out para dito kay Ogwen. Naku, itutuloy ba nila ang Turtle na to? Mukhang ito na nga. Turtle secured for Team Falcons. Hindi na hinintay si Kyle. Pero nakakait pa sa loob ng purple na yun. First blood para dito sa Team Falcons. Hindi kasi nila kaya sabayan yung Esmeralda. Ang dami nilang shield. Tapos may Surge of Life pa. Buhay na buhay na buhay na buhay. Yung Team Falcons, sigsig, liglig, at umaapaw na shield at regeneration mula doon sa Kalayan Esmeralda. Wow, what a sequence mula sa Team Falcons. And dito natin makikita kung bakit nga dalawang top teams ang ating pinapanood dito. It was already a nice skirmish para dito kay Edward dun sa likod. A 2-man knockout punch. Tapos biglang sinagot ng napakadaming Surge of Life ng isang Kalea. Kaya naman tumagal ang Team Falcons doon. And biruin mo, ni-risk nila ng walang jungler na kumuha ng Turtle. Oo, napili nila yung Nightmare Spawn nga lang yung pinaka naging sagot nila doon. Top lane na si Edward magiging target sa mga cable. Ayan na, sa ilalim ng Tori, mamapatay pa nila si Edward Balboa. Tumatakas siya ngayon, pero nahagip pa rin ang palda ng Esmeralda. Oh no. Grabe yung yung nakita mo yung cable ni Kyle TZ, alam niya may knockout strike pa si Edward. So niliwas niya yung cable nung lumabas na yung mga dash kay Edward. Tsaka nag-commit ng cutthroat dito sa Kyle TZ. Pero bottom lane, Dominic Kite, alagang matatag mula kay Rene J. Sabi nila, ito ang ating pag-asa. Yung kalahati ng Kite Brothers, medyo na-shutdown na yung Freddy ng early game. At si Yue? Okay, nakatakas naman. Parang usually, kabado agad kapag gano'n. Pero mukhang simple lamang ang sagot. Hindi nga nag-fury doon si Yue. Alam niyong buhay siya with a Crimson Beacon. And magandang naging choice niya dito ng Brave Smite. Kaya naman nakadagdag pa ng buhay nung nilapitan siya ng Fanny. Oh, alam niya dito na medyo
may chance na lagi siyang tatalunan. So ang pinakagusto dito ni Yue is hindi siya yung pinaka maging target before a team fight. So sinilip muna dito ni Kyle TZ kung magpo-purple buff muna si Demon Kite for this game. So far 2K gold lead para din sa Team Falcons na 3-0 din in terms of kills. At mukhang yung Turtle ay nandyan na nga rin, babakuran ng Team Falcons. Mauna si Ogwen around that pixel brush, pero nandyan na nga rin si Flap TZ. Good positioning coming in from Aurora Gaming. Saktong walang nakikita ang Team Falcons dito, pero mukhang maiilawan na nga ni Yue Edward dun sa likod. Magko-contest ang Aurora. Nakaabang lang si View kung kailan nilalatag yung kanya nag-Clark spawn. Mga kalahati ang buhay, pero tatanong doon sa may likod. Si Yue na naman yung target nila habang yung Turtle. Mapupunta pa rin dito kay Flap TZ. Kyle TZ na makakakuha ng kill doon. Even Demon Kite, bigla na lang nawala. Ginamit na yung Circling Eagle sabay alis para kay Rene J, pero babalikan dito ni Kyle TZ. At ang magiging target is gonna be the Hillman. Grabe yung Nightmare Spawn dun if you partida na nerf na ngayon, tapos pagzuzone pa, the Esmeralda effect is real para dito sa Falcons. Yan, di pa tapos si Flap. Grabe, ultra dive flicker! Killing spree para dito kay Flap at biglang nilabas yung kanyang emote na Flap Kito. Oh, explosive performance mula sa Filipino Canon. Literal. Kasi ano na siya, ito na yung ano eh, yung Philippine representative arc niya. Canon is on the move here for Team Falcons. And sa totoo lang, itong meta na to, yung damage XP laners, meta ni Flap yan eh. Oo nga pala. Oo nga pala. Yan yung meta na nakapag M5 World Champion sila eh. Oo, yung mga ano niya, mga Benedetta, Paquito, Tamus. Ngayon, Esmeralda, lalo pat in a perfect setting na maganda yung Esmeralda draft ng Team Falcons. Walang makapigil dito kay Flap TZ. Wow, napakahirap talaga. You have a Matilda, you have a Harith. Kaso lahat ng shields na yun ay wala lamang sa mata ng isang Esmeralda. Pero sa totoo lang, naisip ko rin si Edward, meta din niya yung damage XP Oo nga. laner eh. Kaya nga pala natin siya tinawag na Edward Scissorhands, Edward Balboa, Oo. at marami pang iba. Ang daming naganap dati nung uso pa yung damage XP. Conceal? Wow! Bigla tumalon, dalawang mananakap doon at tapos ang may papalayas, grabe Demon Kite, pero naman siyang Crystal Energy. Si Edward susuntok dito sa Glen, pero dumaan na lang bigla doon. Mapalay si Kyle TZ! Nakalipat na with a crossbow. Tatatatatatang! At mukhang si Doming Kite na ang susunod nila. Pero pasok dito si Yue. Hinahanap nila yung knock-up. Tidal Surge with sasamak pa rin. Team Falcons ay mabubuhay. Sa engage na yun! Yue! Tower hug ang naging sagot ng Aurora dito. Tatlo man yung players ng Team Falcons kanina, pero hindi pa ba yung Aurora na hindi sila makakabit-bit ng isa. Grabe yung salvage ng Aurora, especially with Yue. Ay! Ay! Hindi mo pala tapos, eto na. Edward! Nako, mahirap talaga kapag hindi ka na makagalaw under the turret. At mukhang Turtle ang magiging sagot ng Team Falcons. So on trade lamang, that's the last Turtle of the game na mapupunta sa kamay ng Team Falcons. Pero grabe manggulat si Edward dun, Oo. Midnight. Grabe yung palitan nila ng skill. Grabe din yung patience ni Demon Kite. Hinintay niya talaga pumasok si Kyle TZ bago niya binitawan yung energy eruption. Kaya naton si Kyle TZ ron, namatay kagad yung Fanny. Pero nabigyan naman ng space dito si Super Marco para makalipad. Ang problema, kahit pasapat yung damage nila para makapatay nung dalawang hero sa side ng Aurora, medyo lalim din nung kanilang dive. And even though nakakuha ng magandang kill dito, si Yue na napatay nila Super Marco, still yung pagong ay napunta sa side ng Team Falcons. Tsaka we were worried kung makakalipad nga ba dito si Super Marco, no? Kung kaya ba ng damage ng crossbow ng mukhang sagot doon ay siguro ang ganda ng timing nila kanina, no? Dahil kahit sinalo ito ng Fred rin, ay masakit pa rin talaga. Pero Demon Kite, kanina pa tumatama yung stun if you. Oo, sumasakto lagi, no? Parang alam nila. Top. So, ayun na, nakikita na naman. So, for Kyle TZ dito, actually, parang nagkukos lang siya ng chaotic damage. Oo. Na kapag kaya naman masecure ng kill, okay, bibigyan niya. Pero parang sisirain lang niya yung pattern. Yan yung map pressure na binibigay talaga ng Fanny na parang di ka pwede mag-defend or mag-push ng side lane mag-isa unless talaga nga kaya mo mabuhay. Kaya naman ni Edward mabuhay pero it does not allow him to pressure a wave. Kaya naman kontrolado ng Team Falcons yung mapa. Another zoning tactic mula dito sa Team Falcons. Umangat lang ng konti si Esmeralda doon, si Flap TZ. Kinailangan respetuhin ito ng Aurora Gaming. Another turret mapupunta sa kamay ng Team Falcons in 30 segundos na lang bago lumabas ang pinakaunang lord ng larong ito. Mukhang may balak na play ang Aurora Gaming.
pero hinihintay lang talaga nila yung tamang opportunity. Sobrang taghirap dito ng mga cores ng Aurora. Si Doming kahit napilitan ng bumili ng roam boots. Para lang just in case, no, makakuha siya ng assist, meron siyang extra gold para makahabol sila dito sa farm nung 1-1. Kasi ang laking threat na rin ni Super Marco ngayon. Even though may damage output sila pagdating ng late game, pero kailangan nilang umabot sa late game. Pero ang tanong kasi dito is, gano'n nila katagal ma-hold itong mid-game spike ng Team Falcons, lalo pat nagkakaroon na ng defensive items. Dito yung 1-1. Meron na siyang magic cloak eh. Feeling ko nga after Malefic Roar, re-reg ka to ng Athena Shield. At the moment na makuha niya yung Athena Shield, parang halos wala na makaka-burst sa kanya. It would take around 3 seconds para ma-burst siya dito ni Doming Kite. At hinahawakan na nga ng Team Falcons ang Lord na ito, a 5,000 gold lead na hawak ng mga boys in green. Pero ang ganda din kasi ng pwesto ng Aurora Gaming. As a unit, talagang hindi sila nagpapaiwan with that Matilda guiding wind na pasok lahat sa box na yun. Oh, iba pa rin kasi talaga dito yung mabibigay na sustain ng Matilda. But again, crucial kasi mga burst damage ng side ng Falcon. Tapos si Kyle TC bigla pang tumatalon or lumilipad from at the back. Kaya hindi din masyado maka-forward. Dito yung mga players ng Aurora, tinutuloy pa rin ng Team Falcons. Dito yung Lord. Oo, Lord secured para dito sa Team Falcons at papasukin agad. Makakakuha ng isa si Demon Kite, makakalipad pabalik. Si Rene J, nilipad na with the guiding wind. Pero Summon Force masyadong malalim si Flap. Eto na, napigilan na nila yung Esmeralda at dikit-dikit na nga yung mga players dito ng Aurora, but for Team Falcons na secure nila yung Lord ay na ng Aurora ngayon, kailangan nila dumepensa. Ayan, napasobra. Ganda nung counter-engage dito ni, di ba na counter-engage? Yung save ni Rene J nung nahuli dito, yung target ng Team Falcons, may guiding wind palabas. And si Flap TZ, again, tulad ng maganda natin kanina, Falling Star mo sa likuran. Ang problema kasi 5 miyembro, yun ng Aurora, yung nakasalubong niya. Niyakap siya nung Harith. And ang ganda nung sayaw ni Doming Kite, hindi niya hinayaang makasip-sip ng extra shields dito si Flap TZ. Oh, and with that engage na or disengage rather na nanggaling dito sa Aurora Gaming, parang napila nila yung sarili nila ng oras na dumepensa around these Lord pushes na ginagawa ng Team Falcons at may holy defense pa. Yeah. So napakababa talaga ng chance na maka-inhibitor turret ang Falcons dito. At saka unti-unti na rin nila dito nga makukuha din yung mga items na kailangan nila. Uy, Demon Kite, Si Demon Demon Kite ginamit yung energy eruption pero mapapalayo yata siya. Meron namang guiding wind para maka-atras lang din. So parang ganun yata yung gustong gawin dito ng Aurora pero parang nakita na yon ng Sinasayang lang ata no, yung mga abilities na meron dito yung Yep. isang Kaleya. Parang binibait out nila yung Tsunami Slam paulit-ulit. Kasi may guiding wind naman sila. Kung normal na Fredrin game to na wala siyang kasamang Matilda, maybe patay na yung Fredrin tapos nakatulak na rin na isang tower dito yung Team Falcons. Pero minamaximize lang ng Aurora dito yung capabilities ng kanilang hero dahil kailangan nila ng spasyo. Ngayong nakakuha sila ng space, makakapag-farm ng konti si Doming Kite. Wala ring threat mula kay Ogwin kasi naka-cooldown yung Tsunami Slam kanina. At sisilipin natin ang Infinix in-game Ayun, equipment. Malefic At God. looking at that Esmeralda build mula dito kay Flap TZ, very similar sa unang beses na nakita natin muli si Esmeralda sa ating liga. Isa o dalawang magic damage item lamang at puro tank items na talaga. Yung pala talaga ang ating Pero bakit ganun yung damage ni Ang Flap? dami kasing shields, pre. oh, tsaka kasi lagi siya dumediretso pa 3, 2 yung nasa zone niya. Tapos habang Walang iya. kumakampas siya ng palda niya, tumatama sa lahat eh. Oh, grabe yung hilo, 70,000. Ang masakit dyan, let's say na yung damage na dinil ng Aurora dito, mga nasa 150 na. 50% nun, hinil lang ni Sinustain Flap niya. pabalik. Wow, napakahirap talagang tapatan ng isang Esmeralda, especially if ang dami niyang nahihigop no, from the Harith, from the Matilda. Ito na yung punto na makikita mo talaga kung gaano kalaki yung naaapektuhan yung laro mismo sa draft pa lang. Oo, Rose Gold yung pinili ni Super Marco instead of the Athena Shield. More aggressive capabilities from the Rose Gold. And meron ba naman, may save din naman from the magic damage. Retry, nakuha ni Kyle TZ. Pero nagamit ni Kyle TC no, yung retry niya. Open, I think by the time na kukunin naman yung Lord, considering na may sayaw pa ito, ay tsaka may retribution rin yan. Utility kasi yan. Tsaka ibibait niya din dito kasi yung the usual na pattern pagka mabilis yung jungle mo, mapapakita mo na sa other lanes, tapos may magde-def lagi. So masistretch ng Team Falcons yung Lord Dance. Kung Claude siguro itong marksman ng Aurora, hindi pwede yung ginawa ng Kyle TZ. Pero kasi Fred rin na Harith yung heroes na yan, kailangan mag-commit sa isang team fight. Kasi hindi mo naman pwedeng gamitin yung Summon Force para mag-burst ng Lord. At tignan mo naman yung split push pressure na ina-apply na rin dito ni Kyle TC sa baba. Grabe. Nagpakita siya, pero masasapak lamang ng bahagya. Pero tatlo na. Pinagplanuhan! Ayun na nga, nakita natin biglang 3 yung dumating doon na nabit-bit ba? Edward is down. Pero ang
ang movement ngayon ng side ng Aurora ay salubungin yung mga players ng Team Falcons. Grabe yung read ng pareha sa team. Napakalalim ni Edward. Alam kasi niya pwede siyang puntahan ng Team Falcons. Pero nagpakita si Kyle TZ, nag-fake back siya. Tapos may tumatakbong Sakura na nakatago sa conceal. Hindi natin alam na meron palang dadating na dalawang players kaya mabilis na makakakuha ang Team Falcons dito ng Lord. Di ka makaka-react doon kung ikaw si Edward na alam mong nag-fake back na lumabas na yung Fanny. Parang sasabihin mo na lang sa kabi mo, pabalik na dyan. Tapos biglang may tatalon na Kalea sa likuran. And this is why napakalakas ng mga MPLPH teams. Hindi tayo nag-aantay ng magkamali yung kalaban. Pinipilit ng mga top Oo. MPLPH teams na magkamali yung kalaban. At mukhang may Lord push na nga nagagawin dito ang Team Falcons mamaya-maya lamang. With that Lord secured, mukhang kontrolado na rin ng Team Falcons ang loob ng jungle ng Aurora Gaming at kontrolado na yung buong mapa. Hinihintay na lang yung minions. Oo, parang pinipilit din yata nila na talagang masira na agad yung Torres sa taas. Aray, Ang aray, sakit ng damage aray. ni Fuha. Nightmare spawn pa lang yun. Oo. Hindi pa siya yung talagang naka-Dominator's Descent. Ilang beses ko na nakita yun yung Zas tsaka Harit for the longest time. Even though nagsiscale yung damage yung Harit dito, pero di siya pwede bumabat doon sa loob ng Dominator's Descent. Ayan na yung gitna. Tingnan natin kung ano nga ba magiging engagement. Summon Force na gamit na rin, pero si Kyle nakahanap! Sakto pa si Domin Kite yung nakita niya. Tapos si Demon Kite naman na nabuhat. So mag-dash out. Dito yung mga players ng Aurora habang yung Lord nandun sa may top lane. Pipilitin na sirain yung gitnang tore. At mukhang itutuloy pa nga nila yung push. Si Kyle TZ lumilipad-lipad doon sa may bandang likod. Super Marco kiting around. That's the second inhibitor. Turn it, pumasok muli. Pero natot at naka-flicker papalayon si Black TZ. This is constant pressure from Team Falcons. crossbow! Yung Lord ay buhay pa rin. Nagamit dito yung Winter Crown. Sinasalo nila pero tower lock na and brace lock for Team Falcons. Match point agad para sa Team